ba? Nakakasira ng kalikasan. Bibilis sana ang takbo ng vapor kung wala mga ito pakalat-kalat sa lipunan. Ang katalinuhan ng mga siyentista at oksigen pagpapalaga. Dahil kung wala mga ito, wala pag-ugnat. At marapat ng pag-aralan nito ng mga tao dito. Magtigil ka, Bensay. Karanasan ang kailangan upang marilog pa. Hindi na sila dapat mag-aral. Hindi. Matalino pa kailangan. At dapat kung isipin malaking suliranin ang lipo at aktuang ilog pasis. Mga simpleng problema lamang yan na nangangailangan ng simpleng lohika. Dapat kang umukay ng isang kanan palagi ng pasig na magtatalas mula sa Maynila. At ang lupong mga umukay ay itatapon sa dating gilid. Kapag yun ay nagawa, mapapadali ang ating paglalakbay. Ngunit saan kukuha na yung pambabayad sa manggagawa? Walang mabubugol, sapagkat pipilitin lahat ng gumawa, bata man o matanda. Walang magandang ibubungay kundi kaguluhan lamang. Kaguluhan? Bakit? Nag-alsa na ba ang mga taga-dito? Nag-alsa na rin ba ang mga bilanggong Hudyo laban kay Tiyo? Pwede hindi taga-ihito. May Hudyo ang iyong kaharap. At ang mga Pilipino ay hindi minsan naghimagsik. Nakalipas na ang panahon tinutukoy nyo. Hindi na maghihimagsik ang bansang ito. Nagsaan man sila nagawain o patawan man ng mataas na buwis. Indyong Ingles. Mapo po tayo dito. Sige. Kamusta naman si Kapatid Tiago? Maputi naman po niyo palagay. Mabuti naman. Tungkol pala sa Akademya ng Wikang Kastisan, natibay akong hindi niyo yan masasakatuparan. Nagkakamali po kayo. Kung hindi po ngayon ay bukas na namin matatanggap ang pentulong. Si Padre Ernest na binigyan namin ng 2 kastanyong kabayo ay nangakatutulungan kami sa Kapitan General. Saan naman kayo kukuha ng pera? Nag-ambag-ambag na po ang mga estudyante. May mga profesor na rin po. Ang kalahati ay Pilipino at ang iba naman ay mga Kastila. Kilala niyo ba si Macarain? Bukas palad niyang inalawak ang isang nilang bahay para gawing paaralan. Sana'y magtagumpay kayo. Maiwan ko muna kayo at pupunta pa ako sa itaas. Ano nga pala ang sabi ng iyong amayin tungkol kay Paulita? Pinapaalalahanan ako sa pagkilati sa mga pangasawa. Ngunit pinuri ko sa kanya si Paulita. Sinabi ko wala makakapantay sa kanya sa Maynila. Lahat ng umay nasa kanya na. Oo nga, maganda na at mayaman pa. Kaya lang, Ano? huwag kang kabahan. Nais ko lamang sabihin na kaya lang ay kasama niya ang kanyang tiyahin na napakamasungit. Kamusta si Iyong Basilio? Ikaw ba'y papauwi ng magbabakasyon? At sino nga itong iyong kasama? Isang babae? Hindi po, pero magkalapit lamang ang aming bayan. Siya nga po pala si Isagani, Don Simon. Kamusta ang inyong lalawigan? Balita ko mahihirap raw talaga sa inyo kaya hindi mo kabili ng alahas. Hindi nga po bumibili sapagkat di naman kailangan. Kung gayon ay uminom tayo ng serbesa, akong taya. Pasensya na po, ngunit hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom. Ayon kay Padre Camora na aking kasama, lahat hindi umiinom. Kung tubig lang sana ang iniinom ni Padre Camora, siyak ay marami na siyang naitabing pera. Di tulad ng alkohol, ang matabang na tubig ay nakamamatay ng apoy. At kapag ang tubig ay nagalit, yun ay maaaring lumawak maging dagat na handa magwasak at pumatay. Kapag yun ay pinainit at naging singaw, ay handang tumunaw. Bueno, mauna na ako sa inyo at ubusin ko pa nga ang serbesa. Sige po. Nakakapangilabot naman ang tao na yun. Hindi mo ba alam na siya ang tagapayo ng Kapitan General? Oh, talaga? Ama, dumating na bang sulat ni Basilio? Oo. Ano kayang pakiramdam nag-aaral sulat ni Basilio, no? Huwag mag-alala na. Susunod na taon ay sa Manila ka na mag-aaral. Makakapagsuot ko na tulad ng mga kababaihan doon. Talaga, Ama? Sige po, Ama. Babasahin ko muna itong sulat, ha? Sige anak. Oh, ano ang problema, anak? Ang mga pareli ama. Tumasa naman na renta sa sinasakahan kong lupa. Mag
Magtimpi ka! Higit na mas malaki ang magagastos mo kung babayaran mo ang kaso. Bayaran mo na lang ang renta. Ngunit ama, sila yung maabuso na. Magpaumanhin ka. Ipagpalagay mo na lamang na ang pera ay nahulog sa tubig at sinakmal ng buwaya at ang mga kamag-anak nito'y sumama sa kanya. Hindi ko hayaan makuha nila ang lupa, ama. Hindi. Walang sino mang dayuhang makuha sa lupa yung aking pinagsasaka. Lupa ko ito. Binungkal, tinamnan, minahal, at pinagyaman. Walang sino man maaaring kumuha nito. Buhay ang pinuhunan ko dito. Kaya't nararapat lamang na buhay ang ibayad nila sa akin. Oh, ano na ngayon ang plano mo? Dadaling ko to sa korte. Ipinaalala ko lamang sa'yo na kung sino ang mananalo sa korte ay nahuhubaran sapagkat naipagbili na ng kasukdulan ang lahat ng kasangkapan, pati na rin ang kahuli-huliang kasuotan nito. Hubad tayo nga buhay. Hubad din tayong mamamatay. Sumama ka ng matiwasay kung gusto mo pang mabuhay. Kailangan mo ba talagang magpakaalila kay Hermana Penchang? Wala na pong ibang paraan, Ingkong. Kahit butas ng karayom ay gagawin ko. Kung yun lamang ang taming paraan upang makalaya si Ama sa mga tulisan. Pero, may iba pa sigurong Naisanla ko na po lahat ng alahas, para lang sa agnos na binigay ni Basilio. Kaso, kulang pa rin ito. Sige na, Ingkong. Matulog ka na. Malalim na rin ang gabi. Kamusta ka na kaya, Ina? Matagal-tagal na rin po pala. 13 taon na rin pala ang nakaraan. Pero sariwa pa rin ang lahat. Dito sa isipan ko. Matagal na ngunit ramdam na ramdam at naaalala ko pa rin ang sakit na dulot ng nakaraan. Si Ginoong Simon? Ngunit anong ginagawa niya rito? Ang ginagawa mo dito? Kung naaalala niyo pa, sa mismong pookting ito tayo nagkita. May 13 taon na rin ang nakaraan. Kayo po ang naghandog sa akin ng isang pakikiraman. At sa palagay mo sino ako? Kayo po si Cristo sa pagbalat ng pagkakaalam ng lahat ng patay na. Sa nakamamatay na lihim ang nilalaman. Isang lihim na maaari kang mapahamak. Hindi mo ba alam na maaari kang mamatay sa aking kamay? Kung ganyan nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa iyo. Totoo nga ako'y naparito. 13 taon nang nararahan. Upang dakilain ang pagkamatay ng kaibigan na siya naglaan ng buhay para sa bayan. At ako'y bumalik para ipagpatuloy ang kanya na simulan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod sa tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Ginoong Simon, mali kayo nang iniisip. Hahayaan kita mabuhay mo siya. Kahit na alam kong nakataya rito yung katuparan ng aking mga plano. Kaya sumama ka sa akin. Sabay natin isa katuparan ng aking mga plano. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ako man ay may pangarap din. Gusto kong makapagtapos. Gusto kong maging isang ganap na doktor. At ano naman ang iyong mapapala kung makapagtapos? Makikita mo bang masaya ang bayan? Ang mga tao? Ang iyong pamilya? Mga kaibigan, masdan nyo. Simon. Lahat ng mga ay nagawa sa dekalidad na materyales. Ang kwintas ngayon ay dating pagmamayari ni Cleopatra na natagpuan pa sa piramide. At ang mga singsing naman na yan ay gawa sa ametista na dating pagmamayari ng senador ng Roma at kawal ng katarga. Yun siguro ang mga singsing na ipinadala ni Hannibal matapos magagera sa Cana. Tingnan nyo, nagdala rin ako ng mga mamahaling hikaw na dating pagmamayari ng mga taga-Roma. Ginoo, bumibili rin ba kayo ng lumang hiyas? Oo, may pagmamayari ba kayo mga binibini?
Kayo po ba, Besantales? Pinaitago po ba kayong alahas? Pagbili ng lahat ng alahas ng anak ko. Ang mga natira, wala nang halaga. Besan Tales, nasaan ang lakit ng Maria Clara? Oo. Ito bang hinahanap mo? Opo, yun nga po. Ganda. Magkano po kung bibili? Gusto ko ang disenyo nito. Pwede bang ibili mo sa atin ng 100? 500? 1,000? Kung gusto nyo, pumili na lang kayo ng mga dala kong alahas. Kung ako masusunod, hindi ko ipagbibili ang lahat na yan. Itatago ko na lamang ito upang magnireligya, sapagkat pinagpapalagay ng lahat na si Maria Clara ay mamamatay bilang isang santa. Yan siguro ang dahilan ni Julie kung bakit hindi niya ipinagbili yan at mas hindi niya maging isang alila. Mga marapati mo. Tatanong ko muna sa akin. Anak. Sandali naman. Patawarin niyo po ako sa pangasang ginawa ko. Ipinalit ko ang inyong revolver ng lakit na pinagbibitihan ninyo. Kailangan ko ng sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayong mag-iingat. Ikalulungkot ko kung magkikita tayong muli, sapagkat matitiyak ko kayong hulihin namin kayo at ipatutubos tulad ng presyo ng mga binibenta niyong alahas. Pagbabanan niyo sa hagdan ng bahay ko, makakasigurado ko yung hindi na ako maituturing na isang kaibigan, kundi isang kaaway na dapat pangilagan. Telefesfero, Juan de Dios. Mas, nahanap ko na rin ang taong aking hinahanap. Kanina umaga na ipagkita kay Padre Rene at sinabi niya ang nangyari sa Los Baños. Ang lahat daw ay tutol. Ngunit hiniyanan nila ang kataas-taasang lupon ng para lang primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Hindi lang sinabi ko kay Padre Rene. Ang sabi niya si Don Custodio, isang kasangguni ng lupon ang magdedesisyon. Ngunit kung hindi naman sangayon si Don Custodio. Sinabi ko na iyan kay Padre Rene at sinagot niya ako na malayo na ang ating narating. Nagawa na natin ang ating kahilingan ay may umang sa isang kapasyahan. Kung makakuha natin si Don Custodio sa ating panig ay makakamit natin ang tagumpay. Sa paanong paraan? Dalawang paraan ang sinabi sa ni Padre Rene. Ang chick na si Kilola. Ang mananayaw na si Pepay. May isang paraan pa. Maaari tayong lumapit kay Ginoong Pasta. Ang abogadong hiningi ng payo ni Don Custodio. Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking amain. Ang problema lang ay kung paano natin siya lalapitan. Upang pakiusapan si Don Custodio na paboran tayo. Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may kalaguyong isang mananahi? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag ka na maarte. Isipin mo na lang yung kaginawa ang magagawa noon. Kilala ko ang babae, si Matea. Huwag mga Ginoo. Gumamit muna tayo ng mabuting paraan. Ako ang kakausap kay Ginoong Pasta. Kung ako hindi magtatagumpay, tsaka natin gawin ang ibang paraan. Kaya pala. Kumusta ngayong amain? Maayos naman po ang kanyang kalagayan. Ganun ba? Naparito ho ako para makiusap po sa inyo na mamagitan sa aming panig. Naniniwala mga kabataan na labis kayo nagmamahal sa inyong bayang sinilangan. Kaya nais namin humingi ng tulong upang makapiling sa amin si Don Custodio. Ayaw ko pakialam sa ganyang mga usapan. Oo nga't mahal ko ang lupang sinilangan at naghahangat ng pag-unlad. Ngunit hindi maaaring simulong ng basta-basta. Maselan ang aking kalagayan at maraming ari-arian. Kaya kailangan ko ng iba yung pag-iingat.
Tipo namin hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Ngunit kahit napakakaunti ng nalalaman ko sa mga batas at pagpapasya ng ating bayan, pinagpapalagay ko na hindi masamang makiisa sa mga hadikain ng pamahalaan. At sikaping siya'y malinsunod ng mabuti. Iisa lamang po ang aming layunin, nagkakaiba lang ng pamamaraan. Kahangahangang kasagutan. Ngunit hindi mo pa rin ako mapapapayag. Binata, isantabi mo na lang ang hakbang na iyan, sapagkat yan ay sadyang mapanganib. Ang magpapayo ko ay pabayaan mo na lang gumawa ang pamahalaan. Kung gayoy, mauna na po ako. Kawaawang binata. Ako man ay nagkaroon rin ng ganong kaisipan pero kawaawang binata, kawaawang Florentino. Kawawang Florentino. Quiroga, maaari ko na ba makuha ang 100,000 piso na yung inutang? Pela, empleyado, opisyal, kliyente, sundalo, lahat sila utang akin pero wala bayad. Hindi ko alam paano bayad utang. Ikaw tulong kay Kuroga. Ngayon pa naman sana kailangan ng mga salapi. Ngayon pa man, ikay aking kaibigan. Kung gusto mo, gawin na natin 7,000 ang iyong utang. Tapos pupasok naman kayo ng mga adwana ng inyong naisin, mga kahon ng lampara, mga bakal, o sila at mga baril. Ano, payag ka? Sige, payag ako basta kikita, Pela. Delikado kang gabalo. Baka huli tayo sundalo. Ang maingay. Ngayong gabi, papasok ako ng ilang pang mga baril. Nais ko sana tulungan mo ako na itago ang mga ito sa iyong bodega. Hindi, ayoko. Takot si Kuroga. Meron ako balit pero paghawak ko, pikit ko mata. Kung ayaw mo, madali ako kausap. Pero magbabayad ka ngayon din ng utang mo. Sige, tulong lang kay Kuroga kaibigan, pero wag damay kay Kuroga ha. Sige, akong bahala. Sigat kita. Kumusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang pulso. Walang ganang kumain. Kumalat na ng tubo niya ng lason sa kanyang katawan. Parang Pilipinas. Habang tumatagal ay lalong humihina. Napansin ko na hindi mo na binabasa ang libro na ibinigay ko sa iyo. Wala kang pagmamahal sa bayan. Huwag na. Ilang sandali lang ay mag-uumpisa ng himagsikan. At wala nang magpapahirap na universidad o mag-aaral sa bayan. Naparito lang ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Kailangan mo mamili. Hindi ko alam. Magpasya ka. Ano ang nararapat kong gawin? Pumunuan niyo ang isang pangkat sa lakayin ng kumbento ng Santa Clara. At doon ay ilalabas ang isang tao maliban sa inyo ni Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo! Patay na si Maria Clara. Paano patay na? Ika-6 ng hapon nang siya ay namatay. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita nang sabihin nila sa akin ang lahat. Narito ang sulat ni si Padre Salvi na dinala ni Padre Aaron. At dahil na rin sa sulat na ito kung kaya't naghihinagpis ngayon si Kapitan Tiago. Namatay? Namatay hindi man lang kami nagkikitang muli? Namatay na hindi man lang niya nalalaman na nabuhay ako para sa kanya? Namatay na nagtitiis? Kaawa-awang tao. Labis siyang naghihirap. Nagtiis ng napakahabang panahon para sa iniibig. Ngunit heto ang nakuha niyang ganti. Sadyang nakakalungkot ang tadhana nilang dalawa. Ano na ang balita sa pinapahanap sa iyo, Sagan? Wala pa po balita sa akin tungkol sa inyong asawa. Paalam mo lamang sa kanya ay ipahaharap siya sa mga gwardiya sivil. Buhay man o patay, gusto ko siyang makita. Sapagkat kailangan maghintay ng 10 taon muli upang maikasal. Sino naman po ang swerteng Ginoo? Sino pa? Eh di si Juanito.
Isagani, nahulog ang pumaypay sa agda. Baka madumihan ang isagani. Oo nga. Oh, ba't narito po? Bakit hindi mo sundan sa luneta ang nakakahanina ng mga tayo at nakakatayo? Mga Francis ay sobrang repiti at sobrang rin sa ganito. Teka, di ba ikaw nagpatawag kung tayo magkita? Oo, ako na kung ako. Mabuti naman po at nakarating kayo. Kagabi, parang hindi mo man lang ako nakita. Tingin po ako ng tingin sa inyo, pero parang luluwa na ang mga mata ninyo kakasunod sa ibay ng katawan ng mga mananayaw at pakembot-kembot sa tanghala. Huwag mo ipasa sa akin yung sisi. At saka, wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo tungkol sa mga mananayaw na iyan. Gayon? Ako pa ang mali ngayon? Paulita, alam mo namang sa'yo lamang ang aking mga mata. Ikaw lamang ang nangais kong masdan at itigan. Lubos ang pagmamahal ko sa aking bayan. Parating ang panahon at magiging malaya na ang Pilipinas. At sa pagdating ng panahon na iyon, saka lamang makukumpleto ang aking kaligayahan at mga pangarap. Pangarap? Sabi ni Tila, biro alipin ng bayang ito. Paano mabigo kayo sa inyong pakikipaglaban? Kung pagkakatotoo yun, matutuwa pa rin kami kung may maghahanap sa aming bangkay. At tuturo nun ang aming puntod, sabay pagmamalaking. Diyan nilibing ang aming bayaning nagmamahal sa aming kalayaan. Langit, Paulita. Langit ang aming madarama kung kayong mabubuhay ay magpapahalaga. Isang katotohanan na lubos na mapatunayan ang kabayanihan. Oras na inialay ang aming buhay para sa lupang tinubok. Pagkatapos kong pumunta sa ospital, ay tutungo naman ako kay Makaraig upang mangutang ng pera upang matustusan ang mga gastusin sa nalalapit kong pagtatapos ng medisina. Tila ata kakaiba ang kinikilos ng mga tao. Alam mo ba paano paging mag-isip ng mga estudyante? Ha? Wala akong kinalaman at nalalaman sa inyong mga sinasabi. Mukhang hindi ito natuloy. Maraming mga estudyante ang nasakot. Mabuti pa, sunugin mo lahat ng mga sunatan na kaugnayan sa pagsakit ito na meron ka. Hindi ka madamay. Sige, sa plan ko. Hindi ko. Pinanayaran ako pero hindi ako nagpunta ng pinatayo ko sa kapitan siya. Kaya hindi ko nakapagsigili. Kasi dito mo kumisa mag-anak. Kasama po ba si Simon sa mga napagbintangan? Hindi. Subalit siya ay sinaktan ng isang kikil ng tao. Mabuti ho kung gano'n. Ang mga tulisan, may kasama po ba sa kanila? Wala. Puro pag-aaral lamang. Panay pagbabala, pagpatay, at pagtuligsas ng pride ang nilalaman ng paksil ang gawa ng mga estudyante. Gano'n po ba? Paano sa Matutuwa ka, Basilio. Wala na naman tayo klase. Tara, magsaya tayo. Bakasyon na. Bakasyon na. Ano ba talaga ang nangyari na natin ito bahal? Kabahan ka? Papadala lang naman tayo sa ako doon. Sige, natutuwa mo ba yan? Kasi wala tayong klase. Tara, magsaya tayo. At ako'y sige, umuna na. Itatanong lang sana ako sa iyo tungkol sa mga baskin na sinasabi niyo. Wala akong kinalaman, Basilio. Alam mo yun. Matay ka, minahon ka! Namumutla ako! Wala akong kinalaman sa mga mag-aaral. Kasabi lamang ako paggabayan sila. Inosente ako. Tandaan mo, hindi ako kasama sa mga kilos ng kapisanan. Mas mabuti ng ganito. Dahil sa ganitong paraan, sumok ang ating pagmamahal sa bayan sa Pilipinas. Sa pangalan dapat pumaroon sa magkandarawan ng karangalan. Sino ka? Ba't ka pumanik dito? Nais kong makausap si Makaraig. Kaibigan niya ako. Maghintay ka sa iba, Inyo. Basilio, ba't ka na pa rito?
Gusto sana kita makausap. Indio, sino ka? Basilio po. Salamat naman at hindi mo na kayo pinahirapang hanapin ka. Dinarakip ka rin namin. Wala naman akong ginagawang masama. Anong dahilan na ito kayo inyong dadakipin? Basilio, huwag ka nang umalma pa. Sa karuwahe ko naman tayo sasakay. Natitiyak mo na isang magarbong paghahanda na naman ng iyong ihahandog, Ginoong Simon. Yun nga sana ang aking balak. Ngunit, wala naman ako isang malaking lugar para pagdausan ng ganong kalaking piging. Sayang naman pala, di sana kayo nalang nakabili ng bahay ni Kapitan Tiago at hindi sana napunta kay Don Timoteo Pilaes ng libre. At ngayon, ikakasal ang kanyang anak sa mayaman si Carlita Gomez. Ganun talaga. Yung mga tao talagang swerte. Bagay, mabuti na rin at si Juanito ang kanyang pakakasalan kaysa naman sa isang hamak ng makapagsiisagani. Marunong din mag-isip ang babae. Alam niyang hindi niya kayang buhay ang mahirap. Uli! Marco! Bakit mo ako iniwan? Pupunta siya sa kumbento. Kung hindi na ako papalaya sa iyo. Ngunit hindi namin nakalain. Ito pala ang mawawakas sa kanyang buhay. Ginoong Simon, isa akong masamang anak at kapatid. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Ngayon pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Kahit na umihimagsikan na hindi ako nakialam. Nabigaw sila at ako'y nakulong kahit wala akong kasalanan. Iyon ang parusa sa akin. Narito ako sa labas ng dahil sa inyo. Ngayon handa na ako. Handa na ako ipaglaban ng ating bayan. Nabigo ang kilusan ng dahil na rin sa akin. Purong sulong ang aking mga desisyon. Dahil umiibig pa ako na. Ngayong patay na ang aking puso, wala na dahilan para umatras. At sa tulong mo, ako'y magtatagumpay. Magsasabog ako ng kamatayan sa gitna ng bango at rangya, at ikay na may gigising sa dugo ng kabataan. Para sa naman po lang parang yan? Hintayin mo. Dinamita? Oo. Ngunit hindi ito basta-basta dinamita. Ito ang mga kasawiang naimbak, mga kagagawang walang katwiran at mapang-api. Ngayong gabi, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas, magpaparusahan ng mga makasalanang hindi magawang parusahan. Mamayang gabi ay magkakaroon ng pista. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng handaan. Napakaningning na liwanag na ibibigay nito, ngunit pansamantala lang. Pagkaraan ng 20 minuto mawawala ang lampara. Kapag inayos ang mitya, sasabog ang bomba. Kung kayo hindi niyo na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok ay nilalabas ng mga artilyero at mga nagsusundo noon. Pupunta ang lahat sa lugar na kinaroroon na ni Cabezang Tales sa Santa Mesa. Sabay-sabay na susugod ang lahat. Magkakagulo at ang mga mamamayan ay nanaisin na rin lumaban. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dali mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Kami naman ni Cabezang Tales ay susubukang agawin ng tulay. Mamamatay ang lahat ng mahihina, ang lahat ng hindi handa. Lahat? Ito yung mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng Indio, Mestizo, Incheck, o kastilang duwag. Kailangan magsimula muli. Mula sa mga dugong dadanak ay sisibol ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan ay hindi na magpapaapi. At
At ano na lang ang sasabihin sa mundo ng ating galungan? Pupurihin tayo ng daigdig. Ano nga naman ang aking pakialam? Bakit ko kailangang isipin kung pupurihin nila ito o hindi? Bakit ko kailangang lingapin ang mundong kailan may hindi lumingap sa akin? Tama ka. Kunin mo to. Hintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin ng 10 ng gabi. Lumayo kayo sa daangan ng Analoga sa alas 9. Kung gayon magkita na lamang tayo mamaya. Ang dami pa nang mamamatay sa magaganap na pagsabog. Kaawa-awa naman sila. Payuhan ko na lamang kaya ang ina na umalis upang hindi sila madamay. Hindi! Ano naman sa akin ngayon kung mamamatay sila? Hindi ko dapat sirain ang pagtitiwala niya. Siya ang naghibig sa aking ina. At ang mga tao sa loob ang mga pumatay. Sinubukan kong kalimutan ang lahat, magpatawad. Ngunit ang lahat ay may hangganat din. Hindi sila dapat mamatay. Papasukin ninyo ako! Ililigtas ko sila! Hindi ka maaaring pumasok. Tignan mo ang iyong suot. Papasukin niyo ako! Tayo na sa eskolta. Kadali. Ililigtas na niya ang kanyang sarili. Dapat na rin ako umalis. Oh, ano ginagawa ko dito? Isagani, tara na umalis. Umalis na tayo dito. Bakit ka alis? Gusto ko siya makita. Gusto mo na ba mamatay? Hindi ko alam. Makinig ka. Ang lampara sa loob ay may labang pulpura. Anumang oras ay sasabog yun. Tara na, umalis na tayo. Hindi ko na alam. Pangawaan ka ng Diyos. Si Ibarra, siya nagsulat dito. Sulat kami niya to. Magnanakaw! Kabulin niyo, magnanakaw! Ako si Simon, ang dating Crisostemo Ibarra. Inialay ko ang buhay ko sa paghihiganti. Ginamit ang galit upang baguhin ang lipunan. Ngunit, ano nga bang naging bunga? Dugo, pagkatalo at pagkasira. Sa halip na maging bayani, isa akong tiwaling nilaman ng galit. Sabi nga ni Padre Florentino, pag-ibig ang susi noon. Akin pa itong tinawanan. Paano mo nga ba iibigin ang mundo ng kasamaan? Ngayon, ay lubos ko nang naunawaan. Hindi galit, kundi pag-asa, pagkakaisa ang magbubuklod sa bayan. Sa kabataan ako umaasa. Kayo na ang magtuloy ng hindi ko nagawa. Naway, huwag galit ang maghari at sikapin pag-ibig sa bayan ng maging sandata. Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Hindi pwedeng mabuta, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkaya sa iba. Kawalang sala. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isipan. Halika na, tuklasin
Ang mundo puno ng isipan. Pagka nabanong ka, Naman mo pa ba? Hindi ba't si Gudong Pasta is... Oo, siya nga. Mga kaibigan, masdan nyo. Lahat ng yan ay gawa sa mga kalidad na. So, Meron na tao sa team. Action! Wala na akong pera, empleyado. Official TNT. Action! Hindi tayo sundalo. Ako bahala. Ano sasabihin ka nun? Nice. Yung ginagawa ko dito. Totoo ako'y naparito. 13 taon na ang nakararaan. Upang dakilain ng pagkamatay ng isa. Bakit ka gumanyan, be? At yung isa akin pagbabalik. Hindi ko alam. Hindi mo alam ang alin. Hindi ko alam yung script. Hindi ko sa lawat. Salsa? Ano salsa? Salsa? Kulang kasi. Marapat. Hila. Takay isang linya. Parang tanga si Rodel naman. Ay, game na ba? Dapat na magbukay ng isang kanal mula Ilog Pasig na magtatagos hanggang sa kapagkat pipiliting gumawa ang lahat mo ang bat? Buha mong buhay. Wala magandang ipupungay ko dito. Kaguluhan? Bakit? Natalsa na ba ang mga tag-iihip to? Natalsa na. Putang ay na kasi neti. Matay. Namatay. Saan? Ginong Simon. Ginong Simon. Hindi pa natin wala tawa nito. Hindi na pala ako kayo. Oo, lahat. Lahat ng Indio, mestizo, At mga gwapo. hindi natin magpapaapi. Magpapaapi. Check! Tsaka Kastilang good. Kastilang buwag! Kunin mo to. Hingay mo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin ng gabi. Lumayo kayo sa daanan ng Anlogan ng alas 9. Lumayo kayo sa daanan ng Anlogan sa alas 9. Kulang ka sa simbahan! Kulang na simbahan pala! Wala ka, mama. Ang aming Action. Puta ka, go. Pangarap? Sabi ni Tia, laging lang ulit pinagbahan. Go. Kung magkatotoo yun, matutuwa pa rin kami kung may maghanap sa aming bangkay. At ituron yun ang aming puntod. Ayaw ko hindi. Ikaw lamang. Ikaw lang. Action. Paulita. Paulita, ba't ka tumawa? Action. Ano ba yun, baby? Pampaut ka pa dyan. Uy, tira na lang. Okay na? Oo. Action. Grabe yung pukpuk. Ito na! Oh, sige, go. Sagani, nahulog ang pamay pa sa hagdan. Baka madumihan isa. Okay ba? Sagani, nahulog ang pamay. Angat. Tanga. Okay, titignan
tayo namatay. Ay, buhay pala. Namatay ka na. Sahid mo yung baril. Sorry. Bakit mo ako iniwan? Pero, may iba pa. Wala nang ibang paraan, Ingkong. Kahit upang makawala, ay upang kahit butas ng karayom ay gagawin ko. Makalaya lamang si Ama sa mga tulisan. Iyak ka na. Paano ba umiyak ang lalaki? Naman, sayang naman pala. Ano ba yun? Ay, ganda na kayo. Hindi sila dapat mamatay. Papasukin ninyo ako! Ililigtas ko sila! Hindi ka maaaring pumasok. Tignan mo ang iyong suot. Papasukin niyo ako! Ililigtas na niya ang kanyang sarili. Dapat na rin ako umalis. Eh?